Wag mo natin gagayahin na yung nangyari sa Nepal. Isa Naku pong third po. world country na sinunog ho yung kanilang parlamento. At meron pa hong sinawing palad po sa mga violence na nangyayari sa kanilang lugar. Huwag niyo ho Ay, sabi ni Sir Ted Pailo, no? Huwag daw gagayahin yung nangyari sa Nepal at doon sa Indonesia at sa iba pang mga panig ng mundo. No? Yung mga iba't ibang bansa na kung saan marami hong mga nag-aaklasan. So sabi ni Sir Ted Pailo dito sa video ito ay huwag daw gagayahin. Kasi kahapon, mula nung Friday hanggang kahapon ay may nagsagawa ng kilos protesta. At ito ho mga kababayan sa September 21 ho lahat po ng mga kababayan natin ay inaanyayahan po na dumalo dyan sa Luneta. Hindi po ito hawak ng mga dilawan, pulahan, Duterte o Maisog. Wala pong ganon, no? Yan po ay pangkalahatan, walang kulay-kulay ho dyan. No? At kinonfirm ho yan ng isang post no, mula sa hip-hop group. Alright? Kaya yung nag-post na babae na kung saan ay may patama sa mga Duterte supporters, yung pangalan nun, Ivy Mendoza, no? Pinapa-delete yung kanyang post kasi yun ho ay ano pala, no? Kampo ni virus. Kampo pala ni virus yun, mga kababayan, at nagpapaalala sa mga Duterte supporters na hindi raw welcome doon ang mga Duterte supporters. Yung pala, wala naman siya kinalaman doon. Okay, alam niyo naman pagkakampo ni virus, virus ang utak. Diba? So ito ho, unang video na bibigyan natin ng komento, ng reaction mula kay Sir Ted Filon, kay DJ Chacha at hinirap ko po itong video ito sa TikTok kay Sarsuela sa Politika. Panoorin ho natin ang video ito. Ano bang ibig sabihin dito ni Sir Ted Filon? ating gagayahin yung nangyayari po dyan sa Vietnam, mga kapatid, na napilitan pong umatras ang kanilang parlamento sa kanilang mga luho. Huwag ho natin gagayahin ngayon ng mga taga-France na patuloy po nagpo-protesta ho din Highway dahil block sa doon. sinasabi nila, sandali lang, yung government spending ninyo. Sobra-sobra na. Oo, at saka itong problema din namin ng mga manggagawa dito. Huwag Wag gagayahin wag gagayahin Pakinggan nyo mabuti yung dating ng sinasabi ni Sir Ted Filon. Baka mamaya magalit kayo kay Sir Ted Filon Baka sabihin nyo, si Ted Filon kinikusinti na naman ng mga kawatan. Ang dating kasi ng salita ni Sir Ted Filon, wag yung gagayahin, pero kung papakinggan yung mabuti, ano yung agad na yung pinaka meaning no, yung dating ng kanyang kwan, parang sabihin natin may pagka-sarcastic yung mga sinasabi niya na porket sinasabi niya wag natin gagayahin sasabihin na si Pylon parang pumapabor pa sa mga kawatan, ayaw niya talaga na mapatalsik yung mga kawatan. Hindi ganon. Pakinggan niyo mabuti mga kababayan Nga pala, bago ho tayo magpatuloy, ako po ay nagpapaalala sa inyo baka naman isang like lang dyan. Subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe sa Kuya Rans TV YouTube channel at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga video na ina-upload ko. Tuloy ho natin to. natin silang gagayahin, ha? Ayan. Huwag na huwag. Wag ho natin silang gagayahin. Wag na wag. Yun, nag-get niyo yung point dito ni Sir Ted Filon. Okay. Sure na nawag? Oo, wag po. Kasi Pero, Wag po. Wag niyo pipigilan ang mga sarili niyo. Parang ganun ang dating iba ho ang mga Pilipino, di ba? Correct. Ang ating resilience. Tama? Opo. Alam niyo mga Pilipino, inaapak-apakan yurak-yurakan mahaba pa rin ang pasensya. Ganun ho ang mga Pilipino. Tingnan niyo nga ho, kahit na anong lala na ng korupsyon, yung iba tahimik pa rin. Yung iba patay malisya lang. Alam niyo, meron nga ho ako nakita ang post Wala na raw silang pakialam kung ano man ang ginagawa nila. Basta kami nagbabayad kami ng tax. Kung di pa naman mga dahilan ng mga talongges. Karapatan niyo ho. Kaya nga sa September 21 ay sumali kayo, lumaho kayo, ipakita nyo na talagang dismayado kayo. Pero yung ibinabayad yung tax sa gobyerno natin ay hindi nyo naman yan basta pinupulot lamang, pinaghihirapan nyo yan. Dugot pawis ang puhunan nyo dyan, tapos ibubulsa lang, lulustay lang, ikakain lang ng kanilang mga
magkaanak sa iba't sa mga mamahaling restaurant sa ibang bansa, ipamimili ng mga luxury bags, clothes, ano pa, luxury jewelries, ano, bibili ng mga luxury cars, samantalang kayo, nagpapakahirap kayo para lamang makapagbayad ng tax sa gobyerno. Yung ibang mga anak pa ng mga politiko talagang kung todo kung mag-flex ng kanilang mga binibiling gamit galing naman sa mga taxpayers. Haba ng pasensya ng mga Diba, Pilipino. Rome, ang mga Pilipino para mga ipis. Ay, saklap yun, no? Parang mga ipis ang ibang mga Pilipino. O kasi, apak-apakan lang eh. Di ba? Kahit tapakan mo na, iwan mo, maya-maya, Buhay lumalakad pala yun ulit. Oo nga naman, no? Kahit tapakan mo na, basta may nakitira pang hininga, gagapang pa uli. Ganun ho ang ipis eh. Ganun ho ang mga Pilipino, no? Na kahit na apak-apakan, tahimik pa rin. Ayaw pa rin lumabas at manawagan. Sana lahat ng mga Pilipino, itong usapang ito, hindi po wala pong kulay-kulay dapat dito, no? Dapat hindi ka pula, hindi ka dilaw, no? Wala ka dapat inaanong politiko dito. Huwag niyo isipin na kapag napatalsik sila, si Sara ang makikinabang. Hindi ho ganoon. Huwag sanang ganun, laging ganun ang inaano niyo eh. 'Di ba? Lagi yung inaano yan. Kagaya lamang nung mga militanting grupo na yan na laging nagkikilos protesta. Biruin nyo, ang issue ay flood control. Ang maanomalyang flood control, nakawan sa administrasyong ito. Makikita mo sa sa tarpaulin nila, sa harap panagutin. Kung hindi ba naman mga kakupalan yung mga hinayupak na yan? Di ba? Lagi nilang binibitbit ang mga ang pangalan ng Duterte sa kanilang pagpoprotesta. Pinapalabas kasi talaga nila na masamang-masama ang mga Duterte. Samantalang iilan lang ang naniniwala sa mga katangahan at kabubuhan nila. Nakita mo, di ba? Yung resilience. Aray ko, parang ang sakit na mamahalin tulad ng mga Pilipino sa ipis. Huwag tayong ganon. Pero Diba? naman, I have to agree with you, wala nang hahaba sa pasensya nating mga Ang Pilipino. mga Pilipino mati. Totoo yun eh. Mahaba talaga ang pasensya ng mga Pilipino. Pero wag nilang hintayin na mapuno, no? Na maubos na ang pasensya ng mga Pilipino. Baka mamaya sumiklab na talaga ang kaguluhan. Mangyari na yung nangyari sa Nepal, sa Indonesia at sa iba pang mga bansa na kung saan ay nagkakaroon din po ng kilos protesta. Huwag sana nilang hintayin yun. Ibay. Oo. Di ba? Kahit na binabahan, nakita mo, nakangiti pa rin pag tinukunan ng camera. Nakita mo. Actually, iba nga tuwa-tuwa pa habang nakalublob sa bahay. Yung iba nagsashot-shot pa. Ganyan ho ang ugali ng mga Pilipino. Pero deep inside, masakit sa kanila yun ha. Imagine niyo yung mga kababayan natin, yung mga nakikita kong post, kakabili na ng kanilang mga gamit, kagaya ng appliances, refrigerator, lumutang sa baha. So malamang galit na sila, pero wala silang magagawa. Saan? Lalapit sila sa gobyerno. Mr. President, yung aming rep nilubog ng baha, kasalanan mo yan, bayaran mo. Yeah. So, kahit na ganun ho, ang nangyayari sa bansa natin na naglulutangan ng kanilang mga gamit, dinadaan na lang nila sa sa pabiro, no, yung mga post nila, yung iba nagkakantahan, iba ilalagay lang mesa, nakalutang sa baha, tapos nagsashot-shot sila. Ginagawa na lang nilang yon para naman kahit papaano, no, na-enjoy pa rin nila ang baha. Yung iba nga yung mga caption ng kanila, yung kanilang mga picture, nag-outing kami sa baha. Sila kasi andon, lalagay yung pagkain, inumin, may karaoke pa, nagkakantahan So, pero yun nga, sabi ni Sir Ted Palon, mahaba talaga ang pasensya ng mga Pilipino. Pero wag nila sanang sagarin. Kasi pag nasagad ho yan, baka mag-aklasan ho yan, magwala ho yung mga yan, kayo rin. Kayo rin. Kaya sana, kung sino man yung ipinapanawagan ng mga Pilipino na alisin, alisin nyo na. Tanggalin na, sipain nyo na. Wag nang paupuin. Saan ba nagsimula ang ng korupsyon? Doon sana mag-umpisa itong ating Pangulo. Di ba?
Ilang ilang nagrarally kahapon na isinisigaw nila patalsikan na itong si Tambi, 'di ba? Sana naman itong presidente natin wag maging manhid. At eto nga ho pala mga kababayan na nakakatawa kasi ang tinanggal nila ay si Saldico. Kaya tuloy marami nagtatanong, kailan si Romualdez tatanggalin? 'Di ba? Dapat si Romualdez ang inuna. Tsaka na si Saldico, wala na rin naman dito sa Pilipinas si Saldico 'di ba? Sana naman ho ay pareho na tanggalin para 'di ba, para wala ng wala ng anong taong bayan kasi doon talaga daw nagsimula ang korapsyon. Yung ginawa nilang 'yan, yung insertion ng mga budget, sobra-sobrang budget, 'di ba? Tinambakan ng trilyong budget ang DPWH kaya tuloy ang mga buwaya, ang mga matatakaw ay talaga namang nagsilakihan ng mga tiyan, napuno ang kanilang mga bulsa. Alam niyo kanina, ay kahapon nag-viral yung isang video na kung saan ewan ko kung kamag-anak yata yun ng isang congressman na Atayde, na kung saan magbabayad sila ng bill nila sa restaurant, payabangan pa dahil ang bill nila ay umabot ng nasa 120,000 plus. Hindi ko masyadong maalala yung eksaktong figure ng babayaran nilang bill. Nagyabangan pa at nilabas yung talaga namang pera na pagka marami tuloy ang nagagalit. Nagagalit ka na sinasabi, ang caption pa nga doon sa isang video nakalagay na caption, iba talaga pag dikit ka kay Tambi. Marami kang pera kahit na maglustay ka lang maglustay. Wala, baliwala. Oo, at Sa mga sabihin okay lang. sa mga taga Bulacan, kumusta ho kayo diyan, ha? Sa mga taga Bulacan, tuloy-tuloy ang paglubog sa inyo ng baha. Kamusta naman kayo diyan? Kailan kayo diyan mag-iingay? Actually, meron palang grupo din sa Bulacan kahapon, napanood ko sa social media na kikilos protesta. Pero ang problema ko kasi, ang kilos protesta kasi wala silang wala silang tinutukoy kung ano ba talaga ang purpose ng kilos protesta nila. Di ba pag nagkilos protesta ka, dapat tukuyin mo kung ano yung gusto mo mangyari. Let's say, yung sa house, dapat yun ang kalampagin. O kalampagin si BBM, tanggalin na yung dapat tatanggalin dyan sa house. Hindi yung nagsasalita lang sila na transparency kung ano-ano, tapos concern sa korupsyon, pero hindi nila ipinapanawagan yung ugat ng naging korupsyon. Dapat ganun, bangkitin kung sino yung mga gustong kung ano talaga ang gustong mangyari. Let's say nagrarally kayo, patalsikin na yan si Romualdez diyan kasi siya ang punot dulo ng lahat ng korupsyon na ito. Kasi yan ang lumalabas sa mga like Congressman Toby Chanco, 'di ba? Naalala niyo si VP Sara, sinabi niya na ang may hawak ng kaban ng bayan ay dalawang tao lamang. Binanggit niya kung sino, si Saldico at si Speaker. 'Di ba si Congressman Kiko Barsaga, sinasabi niya na kung meron din dapat daw na imbestigahan, dapat isama si Romualdez, 'di ba? Kinokontra yan ng mga yung mga kaalyado nila yung mga kaalyado ni At alam niyo ba, nakakapanood pa ako ng interview sa kanyang bagong speaker na si Barbers, na sa ngayon daw wala pa raw 10 mga kongresista ang nag-aano na para patalsikin si Romualdez diyan sa House of Representatives. Baka mamaya magulat kayo, dumami na yan sa 10 na yan, maging maging 200 congressman na yan. Sana sa mga congressman din natin, mag-isip-isip din kayo. Huwag kayo lagi tumingin sa dahil sa kayo ay nagkakapera. Ang hirap po kasi sa inyo, nangako kayo sa inyong mga kadistrito na kayo ay maglilingkod ng buong puso, buong tapat, Pero ang nangyayari ang kinakampihan yung politiko. Hindi nyo ba iniisip na yung inyong mga kadistrito ay masyado na ring nahihirapan? Di ba? Lalo na kung ang lugar nyo ay bahain. Baka yung mga kadistrito dyan nagsisisi na bakit kayo binoto
Diba? So itong isang video na papanoorin natin. Kapag willing ang isang leader, halimbawa po SP sa mga katanungan ng mga iba't ibang mga programa at mga forum, kumbaga wala kang tinatago, di ba? Bukas ka sa alinmang katanungan, no? Oo, tama. As much as possible, dapat hindi no, as much as possible. Dapat walang tinatago ang liderato. Dinadala mo, present mo taong bayan eh. Kaya ako, nung araw pa, sinasabi ko yun, basta media kausap ko, naku, kahit bola, hindi ko gagawin, hindi ako magsisinungaling. Kasi, ano yun eh, taong bayan ang kausap mo eh, pagkausap mo media. Sa inyo lang pong personal na opinion, dapat din po ba magkaroon ng pagbabago sa liderato po ng Kamara? Hindi ko... Yeah, I refuse to answer your question. Okay po, Mr. Chair. Meron na may mga tanong naman na hindi pwede sagutin. Ano ba naman? Oo.